Glory to God. Since this is offertory message, my topic is about tithes and giving of tithes and offering. We will answer the question, is the commandment of giving of the tithes and offering has ended in the New Testament? The answer is absolutely not. What are the reasons that we can say that the giving of tithes and offering has not ended in the New Testament? Number one, Christ did preach tithing in the New Testament. Christ himself preached tithing that we can read in Matthew 23:23 in the New Living Bible. What sorrow awaits you, teachers of religious law and Pharisees, hypocrites, for you are careful even to the tithes income from herb gardens, but you ignore more important aspects of the law: justice, mercy, and faith. Take note of this. You should tithe. Did you see that? You should tithe. Yes, but do not neglect more important things. And we know that Christ preached in the New Testament as it is written in Hebrews chapter 1 verse 2. Number two reason, Christ did not destroy the law. Christ did not destroy the law. In Matthew 5:17 to 18, Matthew 5:17 to 18, this is what we can read. Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. Now I came to accomplish their purpose. Christ came not to destroy the law, but to fulfill the law, to accomplish the law. And one of the commandments of God in the Bible is, thou shalt not steal. In Exodus 20, verse 15, that is the 8th commandment of God, thou shalt not steal. And the apostles in the first century had commanded, instructed, and ordered the believers, if formerly you are stealing, do not steal anymore. Do not steal any longer. That is in Ephesians 4:28. And I want you to take note, not giving of tithes and offering is robbing or stealing not a person, but is stealing God himself. That we can read in Malachi chapter 3, 8 to 10. Now, there are arguments of others regarding tithes and offering. They raised arguments, and we will answer that arguments. Number one argument that they are raising is, when priesthood changed, the law of God changed. But let me clarify. What law had been changed? Is that the 10 Commandments, including thou shalt not steal? A while ago, we have read that Jesus said he came not to destroy the law, but he came to fulfill. He came
to accomplish. So therefore, Christ came not to destroy, not to abolish the law. It means that the Ten Commandments until now is continuous. What law is being referred to? That is the law of the priesthood, not the Ten Commandments. They did not understand. Sinasabi ng iba, wala na raw, sinira na, inalis na yung kautusan. Ipinangangaral dyan noong mga galit sa tithes and offering. Hindi nila naunawaan. Akala nila, tiyak na sila doon sa sinasabi nila. Yun ang akala nila. Hindi nila alam. Ang kanilang sigurado, yung hindi nila alam. Ang kanilang sigurado, yung kanilang pagkakamali. Ngunit sa fourth watch, ang ating sigurado, yung katotohanan. Ano ang sabi nila? Pinalitan na raw yung kautusan. At binabasa nila yung sinasabi dito sa aklat ng Hebreo, sa kabanatang 7. Ito ay pag-aaral. Alam niyo kung bakit ko ito dinalakay ko ngayon? At marami tayong kapatid na sa live streaming. Napakahalaga ito na maalaman nating lalo. Sapagkat mahirap na yung ikaw ay fourth watcher, hindi mo alam ang doktrina. Pag hindi mo alam ang doktrina, pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo susundin yan. Yun ang mangyayari niyan At ayaw natin na ang mga kapatid hindi alam ang katotohanan. Lalo pa, malinlang noong mga nagmamarunong. And we are willing, that is highly debatable. We are willing to anybody to face them squarely in this particular doctrine. Maraming nakikinig sa atin, alam ko yan. Ngunit, kung sakali na gusto nila tayong hamunin nila tayo kahit hindi sa pagkasugo, kahit sa katotohanan ito. Ngayon, pag maalaman mo na yan, huwag ka nang sasama doon sa mali. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Maliwanag na Basahin natin ang sinasabi, aling kautusan yung pinalitan. Pinapalabas sila, 10 utos ang pinalitan. Maling-mali sila dyan. Basahin natin ang Hebreo 7:11 hanggang 14. So if the priesthood of Levi, on which the law was based, could have achieved the perfection God intended, why did God need to establish a different priesthood? Take note of this, priesthood with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron. If the priesthood is changed, the law must also be changed to permit it. Yan ang kinuha nila. Ito ngayon, ano ang pinag-uusapan? Yung order of the priesthood. Ang nailagay sa priesthood ay ang mga Levites. Sila yung tinatawag na Levitical order or Aaronic order. Ngunit pagdating ni Jesus, hindi siya sa lipi ni Levi. Lipi siya ni Judah. Kaya Judaic order. Ang pinalitan pala, yung order of the priesthood. Hindi pwedeng magkontrahan ang verse ng Bible. Paano magkokontrahan yan? Si Kristo na parito para tuparin ang kautusan, not to abolish but to accomplish. Pero pagkatapos isisingit mo ngayon, ang kautusan ng 10 utos, wala na, sinira na. Abay di may salungatan.
Oras na makita nyo may salungatan sa Bible, bulaan yan. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, walang kontradiksyon yan. Kaya yan maliwanag, mga kapatid, yung order of the priesthood ang pinalitan. Pagkat nang pasimula lahat, Levitical order. Ngunit pagdating ni Christ, hindi siya sa angkan ni Levi, sa angkan sa ni Juda. At ang inehemplo, yung Melchizedek order. Sapagkat si Melchizedek walang ama, walang ina. Ngayon, mga minamahal, ito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi 10 utos ang inalis. Kahit tayo daligtas sa biyaya, hindi lisensya yon para suwayin natin ang 10 utos ng Diyos. Ngayon, ito mga minamahal, ang isa pang sinasabi nila, tithing was not taught in the New Testament churches. It was commanded to the Israelites in the Old Testament. Kaya kahit dyan sa Facebook, pag ikaw ay laging dyan sa Facebook nakatingin at hindi mo alam ang doktrina, baka maligo ka. Maraming basura dyan sa Facebook. Meron din namang mga magandang mapapakinabangan, pero hindi lahat, mga kapatid, totoo. Maging sa mga doktrina, maraming mali. Kaya kung ikaw ay laging nagpe-Facebook, hindi ka matatag sa doktrina, gaya ng tithing, baka matangay ka. Kaya nga, pinili ko ngayon sa oras na ito, mga kapatid ko, na ito ay ating pag-aralan nang sa gayon ay huwag tayong mahadlangan sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ngayon, bago ko puntahan mo na yan, hindi nyo ba naiisip, bakit nga ba yung iba naninira sa tithing? Bakit nga ba paborito nila yung wala ng pag-iikapo? Una nga, wala silang alam o mali ang alam nila. Pagkat pag alam mo ang doktrina, alam mo ang aral, hindi ka manghihina, lalo kang titibay, lalo kang tatatag. Yang kasing mga ganyan, mga kapatid ko, malaki ang involvement, kumbaga sa isang bansa, para mo mapahina ang isang bansa, pahinain mo ang economy. Gusto mong matalo ang isang bansa, merong war trade na tinatawag. Sirain mo ang economy. Walang ibabayad o ibibigay sa sundalo, sa pulis, mga gugulin sa bansa, infrastructure project, at walang bansa na matatag, matibay, nang mahina ang kanilang pagbibigay ng kanilang income tax return. Ang mga progressive country, hindi ko na isa-isahin. One thing you will notice sa mga progressive countries, sa mga strong nation, strong din sila sa kanilang pagbibigay ng kanilang income tax return. Pansinin nyo lang yan. Ngayon, pagdating sa iglesia, ang ibig nila, pahinain ang iglesia ng Panginoon. Kayo, huwag magsipag-tithes. Huwag kayong magsipag-offering. Anong mangyayari? Anong ibibili natin ng lupa pag hindi kayo nagtatites? Sagutin nyo yan. Anong ating ibibili ng mga property? Anong itatayo natin ng mga gusali pag hindi tayo nagtatites? Ngayon, nakita natin ang iglesia ng Panginoon. Ganito ang kalagayan. Bakit? Maraming faithful port watchers. Sapagkat ang mga pastor naman walang hanap buhay eh. Ang kanilang trabaho, full-time ministry. Eh saan tayo kukuha? Ang Diyos marunong. Siya ang naglagay niyan maging sa kanyang bayan, sa Israel. Kaya pag hindi kayo nagtatouch, hindi kayo nag-o-offering, let me tell you, mga kapatid ko, hindi nyo tinutulungan ang iglesia.
Kayo ang nagpapahina ng iglesia. At yung mga maninira, ang gusto niyan, mawasak ang iglesia. Ano bang mahanap mo sa kanila? Hindi natin kasama yan. Pero kung nasa iglesia ka na, hindi ka pa nagtatice, nagpapahina ka ng iglesia. Huwag tayong ma-open. Kung ikaw kaya nga aasahan, makakatayo kaya ang gawain ng Diyos? Kung hindi ka nagtatice? Meron ka kayang makikitang mga bahay-sambahan, mga gusali, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa abroad. Tayo natutuwa. Pag pinapakita sa atin ang biyaya ng Diyos, na marami ang mga local churches, not only in the Philippines, but also in abroad. Pero paano nangyari yan? Nangyari ba yan sa hindi pag-iikapo? Sa hindi pag-offering? Sa hindi pagkakaloob ng matapat na pagkakaloob? Pag ang aasahan mo ay yung hindi tapat, magiging api at katawa-tawa ang gawain ng Diyos. Ngunit bakit nagkaganito? Ang mga port watchers, tapat sa paglilingkod, tapat sa pagkakaloob, tapat sa pagbibigay ng tithes and offering. Hamon na silang magalit kung magagalit sila. Ang mahalaga, lumalago ang gawain ng Diyos. Napupunan ang pangangailangan ng Bible School. Sa US, meron tayong Global Missionary Center. May Bible School tayo sa Europe. May Bible School tayo sa Japan. May Bible School tayo sa Middle East. Kaya nga ba yung Bible School ay Maranatha Bible School International? Kung hindi ka ba nagkakaloob, paano ito mga Bible student na ito? Paano ang pagmimisyon? Wala tayong maisusugo. Yung mga pangailangan ng magiging future minister, wala. Salamat sa Diyos sa matalinong pangangasiwa ng good man of the house. Daan-daan ang mga Bible student na gumagraduate sa Bible school, ang mga ministro, libo-libo. Paano kung di ka nagbibigay ng tithes mo? Mga kapatid, ako nagkasalitang makatotohanan sa inyo. Masumbatan sana tayo. Yes, mayroon tayong pangangailangan. Pero paano ang bayan ng Diyos? Paano ang misyon? Yan ang purpose ng iba, mga kapatid. To weaken, to undermine the church. Pagkat nasa lupa tayong ito, hindi may pag-aalis, may pangangailangan tayong material. Dito lamang, example na lang Pag walang nagtatice, mayroon ba tayong AATF Sports Complex? Sagutin nyo. Ito ay sama-samang kaloob, bunga ng katapatan ng lahat ng port watchers. At marami pang nangyari sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. At marami pang gagawing dakila ang Diyos. Mga kapatid ko, mabuti nga tayo may nakikita Yung iba walang nakikita. Kung may nakikita man, sa sarili ng leader nila. May airplane na, may helicopter pa, may motorsiklo pang milyon-milyon ang halaga. Walang katigil-tigil para sa sarili. Magtatayo ng isa, dalawa, yun lang, wala na. Kahit sa abroad, wala silang maipresenta. Subukan nyo lang. Ayoko na lang magbanggit ng pangalan, pero kilala nyo na yung mga yan. Ang sugo ng Diyos, walang iniwan sa sarili, walang iniwan sa pamilya. Subalit, ang iglesia, pinalago. Hindi nabigo ang Diyos sa Kanya, sa pagkatawag sa Kanya. Tayo mga miyembro sa iglesia, huwag nating bibiguin. Pag hindi ka nagtatas, ikaw ang bumibigo sa layunin ng sugo. Tagal-tagal nang hindi nagtatas, hanggang ngayon hindi pa. Test na nga lang yan, 10% lang yan. Huwag niyong intindihin yan sa Facebook,
Huwag niyong intindihin niya mga maninira. Ang purpose niyan, pahinain ang iglesia ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid ko, ano ang sabi? Ang kanilang argumento, tithing was not taught in the New Testament churches and it was commanded to the Israelites in the Old Testament only. Sagutin natin yan. Sabi nila, walang tithing sa New Testament. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Yung alam mo, hindi batayan yun. Eto, kung may nakikinig, pakinggan nyo mabuti ito. At kung meron kayong isasagot, sagutin ninyo. Wala ba talagang tithing sa New Testament? Ang binabasa nila, 2 Corinthians 9, 7-9, voluntary giving yun, hindi tithing yun. Tayo may voluntary giving din. Pero hindi pampalit sa tithing. May tithing talaga tayo. Pakinggan nyo mga kapatid ko. 1 Corinthians 9:13. Tatapusin ko na lang to kasi sayang naman eh. Sa 1 Corinthians 9:13. Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and those who serve at the altar share in what is offered on the altar? In the same way, take note of that. Si Apostol Pablo nagkasalita, sinusulatan niya ang taga-Korinto. 1 Corinthians 9:13. Don't you know that those who serve, kahit ilagay pa natin sa Tagalog yan, ilagay mo kapatid sa Tagalog. Ilagay natin, madiin din yan eh. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nakisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nakisikain na mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nakisipaglingkod sa dambana ay kabahagi ng dambana. Verse 14, tingnan nyo mabuti. Gayon din naman, in the same way. Pag sinabing gayon din naman, may point of comparison. In the same way, may pinagbatayan. In the same way. What is the way of God? In answering the needs of those who had served in the temple in the Old Testament. Ano ba yung way na yon? Hindi nga binanggit pero in the same way. Doon ibinatay sa paraan ng pagtugon ng pangangailangan ng bayan ng Diyos sa lumang tipan. Gayon din naman. In the same way. Ano yung way na yon? Eto, basahin natin ang Numbers 18:20-21. Hindi ko na po tatagalan to. Parapit na to. Numbers 18:20-21. Numbers 18:20. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkaroon ng mana sa kanilang lupain. Ni magkaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi, ang iyong mana sa gitna ng mga anak na Israel. Ang mga ministro, walang trabaho, hindi sapagkat sila'y tamad. Wala silang trabaho sapagkat sila'y full-time sa misyon ng Panginoon. Hindi sila nagtatrabaho pagkatapos ng bimisyon. Hindi yan ang biblical way ng pagmimisyon. Ang biblical way, concentrated sa misyon, sa gawain ng Diyos. Yan ang nakita natin sa mahal na apostol. Ginaya lang natin. Bakit? Yan ang nasa Biblia. Hindi gaya ng ipinagmamalaki nila, mayroon daw silang restaurant, mayroon daw silang ganito, kung ano-anong negosyo. No. Pagdating sa misyon, walang trabahong sarili niya ang ministro. Kung mayroon temporal ministry, hindi kanya yon, sa iglesia ng Panginoon yun. Ngayon, itutuloy ko, mga kapatid. Ano ang sabi? In the same way.
Binasa natin yung 18:20. Ano sabi sa 21? Ano yung paraan ng pagtataguyod ng gawain ng Diyos, pagtugon sa pangailangan ng gawain ng Diyos sa lumang tipan? At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatibagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Kaya sabi ni Pablo, don't you know that those who serve the temple lived by the temple? Nabubuhay sa Ebanghelyo, nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. In the same way, sa gayon ding paraan. Ano yung paraan yon? Yung paraan ng Diyos na kanyang itinuro sa lumang tipan, yun din ang paraan na itinuturo sa mga iglesia sa bagong tipan. Dinaunawa na natin, may ikapu pala. May ikapu pala. In the same way, gayon din naman, mga kapatid. At sa oras sa ito, ano ang sabi ng Panginoon? Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ko sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay matuwid. Iniwan na nga lahat. Hanap buhay, ambisyon, propesyon. Iniwan na nga lahat para mangaral. Hindi ka pa nag-iikapo. Matuwid ka ba? Hindi lang naman yun para pagkain lang. Binibili ng lahat ng pangailangan, lalo ngayon sa ating panahon. Ibinibili ng mga materyales sa construction. Ibinibili ng mga lupa. Itinatayo ng bahay dalanginan. Sinong gagamit? Tayo. Sinong gumagamit dito? Tayo. Na-imagine nyo ba kung wala tayong AATF complex? Sa oras na ito, kung gaano kainit? Salamat sa Diyos. Again, maraming faithful port watchers. Hindi ko na kayo patatayuin. Ngunit alam nyo sa sarili nyo kung sino ang faithful port watchers. Faithful sa giving of tithes and offering. Mga kapatid, I will draw my conclusion. At gusto ko lang ipaalala sa inyo, kahit wala na, hindi na natin kasama physically ang mahal na apostol, huwag nating iuurong ang ating suporta. Diyan ko kayo pwedeng tanungin. Sino ang tatayo at sa biyaya ng Diyos, sa pagtayo niya kasama ang pangako, ang suporta sa gawain ng Diyos, especially in this field, ang ating financial support sa giving of tithes and offering, ating pagtatalagahan. Yung lahat na nagtatalaga, please, stand up. I will give you time. Please stand up. Mga kapatid, humingi tayo ng biyaya ng Diyos. Humingi tayo ng awa ng Diyos. Sa pagtayo natin yan, kahit wala na ang apostol, gaya ng kanyang sinabi, ating suportahan ang Chief Executive Minister. At actually, hindi yan kanya. Yan, mga kapatid, ay sa kabuuan ng iglesia. Maraming salamat. I will draw my conclusion. Giving of tithes and offering did not end in the Old Testament. Jesus did not destroy the law. If we obey the commandments, we prove our love for God. 1 John 5:2 and 3. If you love me, you will obey my commandments. Negatively, not to love the Lord is to be accursed.
1 Corinthians 16:22, positive aspect, to love the Lord is to be loved by Christ and the Father. John 14:21. Pag ibigin mo ang Panginoon, lalo kang iibigin ng Diyos. Hindi pa nga natin naiibig ang Diyos, una na tayong inibig. How much more, inibig mo pa siya, lalo kanyang iibigin. Tayo manalangin, pagkakaloob natin ang ating mga handog, ang ating tithes and offering, at umawi tayo sa ating Panginoon. Awitin natin ang magbigay na may galak, at may kagalakan tayo na ang gawain ng Diyos sumusulong at patuloy na susulong. Hallelujah! Kami po ay nagpapasalamat sapagkat nilagay mo kami sa iglesia na ang katuruan ay may buong liwanag. Dalangin lamang namin, Panginoon, sa liwanag ng iyong mga doktrina, mga turo at aral, lalo na dito sa pagkakaloob ng 10 bagay at mga handog. Kung hanggang ngayon, hindi namin napagtatapatan, maawa ka sa amin. Ito ay isa sa kapahayagan ng pag-ibig namin sa iyo. Tulungan mo rin ang mga hanap buhay ng iyong mga anak ay patuloy na pagpalain. Ang mga sambahayan na iyong pagpalain. Bigyan mo ng malulusog na mga pangangatawan ng iyong mga anak. Sawayin mo mga sakit at karamdaman. Bigyan mo ng iba yung karunungan ang bawat isa ng sagayon, O Diyos. Magawa namin ang aming pagtataguyod sa iyong banal na gawain. Salamat po, Ama, sa iyong ginawa sa amin sa nakaraan. Nakasama pa namin ang mahal na apostol. At kami naniniwala na ngayong kasama namin ang aming Chief Executive Minister bilang kanyang successor. Tulungan mong huwag naming iurong ang aming mga kamay. Pagkat ang pagtulong, ang pagtataguyod sa gawain mo, pagtataguyod sa mga taong inilagay mo, ay alam naming ang gawain mo, ang mission mo, ang aming tinataguyod. Salamat po, Ama naming Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapalakas, sa iyong pagpapatibay sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.